another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilar Amy Francisco, your host. In today's episode, we will have an update on skills training and scholarship programs available for our fellow Capisnons. As part of its commitment to give opportunities for the public, TESDA Capiz continues to implement programs focused on technical vocational education, skills training, and scholarship initiatives that helps gain employment and improve their livelihoods. So joining us today is the Provincial Director of Technical Education and Skills Development Authority, Capiz, Sir Joel Villagracia. Good day, sir, and thank you, good sir, for taking this time to join us sa Sininga Kapihan and also for allowing us to conduct today's kapihan sa inyong office. And para mag-start na lang, sir, can we have a short opening statement para sa ating mga viewers? Okay, salamat, no, Pia, no, Ma'am Pia Francisco, and of course, si Alex, our Imposen manager, Dawari Masakina, no? And to our friends from the media, no? May kita din sa Bumbo Radio, K5, Radio Maragtas, Radio Mercado, Brigada News, and XFM. And tanan nga present today as well as our ga lantaw pamati sa aton maayong agagid sa aton tanan. And thank you for this opportunity nga ang TESDA o ng Technical Education and Skills Development Authority, particularly there is probinsya sang Capiz, natagaan man sa oportunidad nga maka-discuss, maka-hatag information kung ano nga mga training program o mga services ang amon gina-extend sa ato mga constituents specifically in this province. So as we all know, ang TESDA kay sa aton education system try focalize kita, CHED, TESDA, DepEd. So ang TESDA amo ang mandated nga ahensya sa gobyerno under the education sector nga mag-manage kag mag-supervise ang technical education and skills development o TESD, no, sa Pilipinas o sa aton nga country. So ang aton nga pagkuan sini nga ang TESDA aims to provide accessible, high quality and industry relevant training programs to enhance employability, productivity, and inclusive economic growth, no? So, maslingaton nga ang TESDA plays a crucial role in equipping Filipino, especially mga industrial workers naton, mga farmers, peasant folks, out-of-school youth, and workers with competencies aligned to labor and market demands. So, we're thankful nga subong nga aga matagaan kami kahigayunan nga amon nga makuan nga ma-discuss sa sini nga programa PIA Kapihan ang amon nga mga programa kag mga serbisyo kag kung paano maka-avail ang aton mga target client, particularly there is probinsya sang Capiz. Salamat. Sir Joel, gin-discuss mo kagina nga ang TESDA, of course, technical vocational school na siya and ang mga damo na siya ang mga priority programs. So ano sir ang mga priority programs sang TESDA nga currently available diri sa probinsya sang Capiz? Okay, sa mga priority ng mga programa nato, no. But before I proceed, no, maghambal kita abing technical education and skills development. Nakuan kita nga ato nabalaan nga ang TESDA nag-supervise sa mga programa like welding, a short-term program. But as technical education nga mga sa technical education nga mga programa, we have the 3-year
diploma program, no? Amo ni siya gid ang technical education. And ang aton nga eskwelahan nga naga-implementar sina nga programa amo ang aton nga Dumalag Vocational and Technical Schools. And also mahambal kita nga skills development amo ni ang mga short term nga mga programa 1 month, 15 days, pero mga full qualification, meaning may national certification na sila and may mga assessment gid para nga ma-certify naton ang levels ng aton nga mga workers pagkatapos sila mag-undergo sa training program. And in terms of nung pamangkot priority skills, okay. So ang aton nga kwan, ang aton nga provincial office TESDA diri sa office naga-submit na sang skills priority plan naton, no? 1 year, 2 years skills priority plan kung ano nga mga ano nga mga kwan nga mga skills program ang may demand diri sa province ng Capiz. So ang sa aton diri sa Capiz ara kita sa agriculture, no? Ang Peace Box, no? Construction, no? Ang gina-mentionar na kon mga sector ini. Sa sulod sang sector damo na mga qualification. For example, sa construction, mga karpentero, mason, heavy equipment operators, no? Muna sila. IT, no? ICT, isa man sa mga sector nato diri sa Capiz nga may demand man. Tourism, no? Tourism sector, like for example sa mga hotel, restaurant, nga mga qualification, cookery, bread and pastry, housekeeping, front desk workers, no? And of course sa health, examples ni mga caregiving, no? We have also demand for that healthcare workers, and even we are going into barangay level, mga barangay health workers naton. So may mga programa kita para sa ila. As far as Capiz is concerned, amo na ang mga top priority skills nga na-submit, no, sa skills priority plan sa probinsya sa Capiz up to this year. So maybe towards the end of the year, ato naman na siya i-update or ato naman na i-konsulta ang ato different industry sector kung ano ang ila pagid nga gusto or mga demand ng mga programa or mga skills training nga gusto nila nga i-facilitate sa TESDA. And of course, sa national naton nga level, may apat kita ka priority skills or sectors na belong sa digital technology, mga AI naton, no? Mga advanced manufacturing, mga creative industry, and also health. Amo na siya ang mga sector na priority man naton sa pag-implement sa nagakalain-lain nga technical education kag skills development program sa Pilipinas. And sir, we all know nga kadamo gali sang mga programs and nga gina-offer ang TESDA. So kanay sino bala sir ang qualified para mag-enroll sa scholarship programs kag kung paano sila mag-enroll? Sa diin sila pwede mag-apply? Of course, ang TESDA, may ara kita na nagakalain-lain nga mga K-programs kag mga serbisyo naton. So sa scholarship program, isa sa mga programa kag serbisyo naton nga gina-provide sa aton mga constituents and for those nga gusto mag-avail sa ni. So paano maka-avail, no? Kay under sa aton nga training sa aton nga scholarship program, may ara kita training for work scholarship program o PWSP. May ara kita special training for employment program o sa STEP naton. And we have the private education student financial assistance o PESPA. No? And we have the universal access to quality tertiary education or UAC-TEA. No? Then, may programa man kita para sa tulong trabaho scholarship program, TTSP. We have a program for coconut farmer scholarship program. No? We have even super scholars.
Child Development Workers Scholarship Program, and Rice Training and Extension Services Program. So amo ni siya ang mga nagakalain-lain nga mga programa, mga window ni sa scholarship nga pwede ma-avail sa aton nga mga constituents diri sa Capiz, and to avail them para nga makasulod sila sa amo nga programa. Ang aton nga kwan nga under sa kada window, halimbawa sa Training for Work Scholarship Program. So may dapat of course Filipino citizen and have to comply with requirements like wala sila naga-training and they are not in education, no. Sa amuning nga kwan nga scholarship program, dapat pag-graduate niya dapat 18 years old siya, meaning kay employment mo ang ginagawa nato. And ang edad, maski senior citizen, pwede maka-avail sini, no? We have wala kita limit as long as ina siya kinahanglan nila kag makabulig sa ilang employment o sa ilang livelihood. So sa aton nga ginapa-comply naton usually high school nakagraduate sila high school, no, under sa Training for Work Scholarship Program. That is mga usual nga mga requirements. And also sa mga step naton gani nga programa or special training for employment program, nagabaton kita maski 15 anyos. Kaya ini siya may mga toolkit ni, kaya ang 15 anyos working age naman na siya, pero siyempre hindi pa pwede sa employment. So that nga pagkatapos nito, that's why we have the toolkit para nga pagkatapos nito sa ilang pag-training, may ara sila gamiton para sa ilang livelihood. And of course, kining sa PESPA, no, private nga mga institusyon nato na nag-implement sini. As usual, high school graduate, and usual nga requirement para, kung ano pagikon, kung halimbawa may other requirements niya, ang eskwelahan nga naga-implementar sina, ay bangod kintagaan sila sa TESDA sa location, so i-comply lang sa aton nga mga beneficiary. And sa aton nga Universal Access to Quality Tertiary Education, UWACTEA, no? Dapat high school graduate ka 3-year ni siya nga programa, no? Diploma program. Amo ning nahambal namon nga level 5 diploma program namon, 3-year program. So Dumalag Vocational Technical School lang sa Capiz, Sinisubong ang nag-implementar. But of course, we are also encouraging other training institution nga participate sa pag-implement sa nga programa. Libre man siya, no? Ang panaton kay wala man ibayad, no? May allowance pa ni sila, and even ganyan book allowance naghatag sila sa ila, and inang ila daily allowance, of course pang pliti-pliti na subong, may ara sila pang inupliti ka pang snack na gamay, about 160 lang na, I don't know. Hopefully, kasi kung for the next year nga mga general appropriation, kasi madungan-dugangan nila. No? Then, sa Tulong Trabaho Scholarship Program, sa subong iya, ang maka-avail sini, ang aton nga mga industry workers, kag ang mga company. No? Kaya because we have micro-credentialing nga kuha natin sini, micro-credential nga program, and we have also our enterprise-based education and training nga diri naton gina-charge sa sini sa aton nga Tulong Trabaho Scholarship Program. Nung inisya under sa EBET or enterprise-based education and training, ang aton nga mga company niya amo ang nag-register sa programa. So halimbawa, kinahanglan nila i-upgrade ang ilang workers or nagakinahanglan sila nga magdugang sa mga workers nila. So, they can register that program sa TESDA kag mag-request for a scholarship allocation. That is under sa EBET. Now, sa Coconut Farmers Scholarship Program naman, of course, beneficiary natin gahalin sa coconut development industry na sector. Mga workers sa coconut farm, mga tag-iya sa farm, mga other beneficiary, no?
And of course, amo na ang edad dapat 18 or edad pataas. And dapat nga may ara sila nakaregister sila sa aton nga Philippine Coconut Authority. Okay. Then sa Super Scholar inisya nga mga programa para sa aton bilang nga mga transport sector, no, mga drivers, beneficiaries sa aton mga drivers, tanawon pa namon kung mayara mga request ni sa aton diri nga ma-facilitate naton. Kay as of now daw under our PTSP daw wala pa kita sini nga allocation, but previously mayara kita. And sa aton nga child development workers, no, CDWs, sa aton nga ECCD, Early Childhood Care Development, no? Ang aton nga usually sa mga daycare worker naton, maka-avail ni sila kaya gina-standardize na nato sa national ang implementation sa aton nga mga programa sa aton nga mga daycare worker. And in line with that, ang aton nga mga naga-act as mga maestra dira, no, mga barangay health workers, kung barangay health workers na sila, na may ara kita programa, libre ng mga programa naman para ma-professionalize man naton ang aton nga daycare worker. So, ina sila, maka-avail sila, of course, i-endorse ang aton nga mga nga mga LGU, kag dapat makita na naton ang ilang ngalan sa National Registry sa DSWD, no? Nga ina sila mga daycare workers na sila, kag naga-facilitate sila sa programa sa aton nga mga daycare workers, so muna sila maka-avail. And of course, rice training and station services, yung mga rice farmers naton pwede maka-avail, no? Machineries, no? Mechanization, kaya ang rice production wala na sa amon. Mechanization like pag-operate sa mga traktora, pagkuhan sa mga small engine, mga pumps, ano, amo na nga mga similar nga mga programa under sa sina nga scholarship program. So far amo na ang mga programa naton nga pwede ma-avail sa aton nga mga constituents or mga beneficiary alin diri sa aton probinsya sa Capiz. All you need to do is just to verify, no? Kay sa aton nga LGU may ara kita sina nga natawag kita nga community training and employment coordinators, wherein makatuan gina sa aton nga mga gusto mag-avail sa mga programa sa TESDA or CETEX nga natawag naton. O kadto sila sa munisipyo may ara gina CETEX nila. Kung gusto nila, pwede mas lang nga makakadto sa kung taga lapit sa Dumalag Vocational and Technical Schools, sa Sigma, lapit sila dito, may ara kami dito Provincial Training Center, Capiz, sa Mianay, ano gani Ellen ang sa Sigma? Mianay, no? Dra ang amon nga Provincial Training Center, Capiz. Makapamangkot man sila or diri sa amon opisina. Or may ara kita mga private TBIs, private nga vocational technical institution nga pwede man nila makadtuan. Okay? Kag mamangkot ano ang available nga mga programa. TWSP nga mga program like may mga welding kita, carpentry, masonry, housekeeping sa kuandira, ang others contact center services, may mga ara magita. Just to verify kung ano available nga scholarship subong kay na-deploy na namon subong, magkadto lang sila sa sini nga mga tawag natin establishment, no? Kag sir, just to clarify lang, no, ang tanan na nga TESDA trainings libre ina siya, di ba? Wala bayad. Pwede ginabayaran. Okay. So that is why nga may ara kita mga requirements, tapuson nila, and they have to undergo the assessment. Libre sa ila. Kay ang aton nga government among gabayad. So just to wrap up lang sir, aton first parts tiningang kapihan, paano sir ma-ensure sang TESDA nga ang mga trainings
kag programs maka actual lead gid siya sa employment kag livelihood opportunities sa mga graduates? In line with that nga pamangkot kay paano ma-ensure. So first, ginalantaw man namon ang ano nga programa ang implementa kung makuha naton, ma-recall mo discuss ko kay ina nga dapat ara kita sa priority skills nga mga kuan nga mga programa. So ina siya ginalantaw man naton nga mag-allocate kita sa mga kuan sa mga scholarship. Ginalantaw naton kung may demand ina nga mga programa. Kag gina-require ginaton na nga ang aton nga mga different learning institution, ang mga TBIs, test training institution, within 6 months to 1 year, dapat nga na asistihan na nila ang mga graduates nga maka-employ or maka-go into self or wage employment. So bali mo na mga basic nga ginaobra naton, and we keep on engaging also require kita sa aton nga mga training mga term nato na TBI, Tibet Vocational and Technical Institution, nga may ara sila industry partner para mag-propose sila sa amon ma-ensure naton nga ang graduates ng ila particular nga programa may ara sila industry partner nga mag-accommodate. Like for example, ang nga ginahimo naton sa Roa City kay may ara sila programa sa contact center services. So bangod kay daw nubo ang employment, so nagkonsulta kita sa industry. Ano gid bala ang kinahanglan nila nga klase sang mga workers sa sina nga qualification, and nagsuggest, nag-come up, nag-agree nga mo niyang dapat nga i-include sa curriculum and all of that. And as of now, gina-work out na namon ina para ma-ensure nga at least 80% of the graduates may ara obrahan pagkatapos ng training program. That is mga muna naman. And we can continue on tawag na ito improving pa ano ang amon nga engagement kasi after all ang end user sa mga produkto amo ang industry. So that's why we have to consult them. Okay, so thank you so much, Sir, no, for sharing those valuable insights. And indeed, no, TESA plays a vital role in equipping our fellow citizens with necessary skills to secure decent employment and sustainable livelihood. And that's it for this part, everyone. Before we move on for the questions for viewers, we'll have a short break.
we are back. So a gentle reminder lang to our media friends to kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, Good morning, sir. Myla Fuentes from K5 News FM Rojas. Sunod sa national, sir, dako ang budget sa TESDA subong nga tuig. Pila ka slots ang ginalokar para sa CAPIS subong nga 2026, sir? Pila ang naalokar para sa CAPIS Opo. out of the budget alin sa aton nga general appropriation, no? Ang sa CAPIS sa subong, no, ang aton allocation that will include TWSP, STEP, and UA or rather UAQT or universal access with total to about pila. I will try to verify it anay para klaro. PESPA ka. No. So, pila kita tanan sa CAPIS subong? Pila? 30M, no? 30M pa lang ang allocation nga na tawag na to ni na download, no? But we are expecting madugangan pa na siya. So amon ang amon nga share anay sa amon regional nga allocation considering ang Region 6 composed of pila na ka provinces subong that includes still ko sa Negros naton. So in terms of share namon kay ang aton diri nga number of ang ginabasihan naton sina ang number of programs nga ari diri. So si CAPIS gina-encourage pa naton ang aton mga TBIs nga mag submit for application sa mga additional pang programa. So para mo pala na. No? Follow-up question ko lang, sir. Anong mga programa ang nakatigana para sa mga special clients like PWD, solo parents, may mga gin-allocate dira, sir? So sa special clients, usually ang aton nga special clients maka-avail man na sila sang usual naton nga mga scholarship program, no? Basta nga PWD. Okay. As long as kaya nila, halimbawa ang ila disability gamay man lang, kaya man nila mag-welding sila, kaya man nila nga mag-organic agriculture sila, kaya nila ang electronics or other programs. So pwede ginato na sila i-accommodate. Ang ato ng sistema sina ginagrupo nato na sila kag kuan ang ila common nga priority Manila anong gusto nila nga programa. Thank you, sir. Good morning, sir, from Brigada News FM, Liza Hevero. So, in connection na lang sa questions ng K5, pagluwas sa PWD, solo parent, what specific programs ang ginahatag sang TESDA para sa mga farmers, transport workers, and other priority sectors in the province of Capiz? Ano to? Specific na program, farmers, Drivers, transport service workers, transport workers, ano pa? Fisher folks. Okay. So sa aton nga kwan, sa aton mga farmers, no, ito na mention ko kay na, no, we have sa mga rice farmers naton kay mechanization kita subong. So mayroon kita programa sa mga small engine servicing, mga mga pumps nila. Also kung ano man nga programa nga makasuporta sa farming, kung gusto man nila welding dira, no? We can provide them as long as we have the allocation. And for our Fisher Folk subong,
kay labanan di ang subong na nag-go kita into enterprise-based education and training sa PESELPOX. So sa processing subong, mga like bangus processing, may mga may inog-implement kita nga program, no? And we are also looking into sa mga tender, mga manugbantay sa aton nga mga punong kay kinahanglan nila mga training program. So we have already we would have a discussion on that and to come up with the training plan nga register para maka-avail man ni sila. And sa aton nga mga PESELPOX subong, ang aton nga himuon sina sa ila nga makadto kita sa mga association and verify ano ang mga programa nga gusto nila i-avail nga makabulig no sa sektor nila. So far, ang ma-mention ko, amo pa lang na, kag course sa farmers ta, no? Like organic agriculture production, may ara kita sina, because CAP is so going towards organic agriculture. We are proposing also ning sa cacao nga kuanaton nga mga processing. We have enterprise na nagkuhan sila. And well, may mga training regulation kita, mga competency standard sa production sa mga cacao, coffee, no, ang kag mga similar nga mga program, no. Ang ginahimo naton subong niya, wala kita nagahulat nga kung may i-offer, but we are reaching out sa mga sectors sa agriculture, mga konsulta sila anong kinahanglan, and after that mag-propose kita sa program para sila. That is what we are doing. So ang aton subong kay gusto naton area-based demand kita, kung kinahanglan nila sa area, pwede sila mag-propose. Kag kung cooperative sila, and like may cooperative ang mga naton abi, ang mga small, ang mga PESELPOX, ang mga farmers, no? Pwede gid sila nga mag-propose sa program sa amon kung anong kinahanglan nila. Ang specific sila na nakabalo kung anong kinahanglan nila. But we have like organic agriculture, agri-crop production, processing sa mga bangus, and small engine nga mga pangbangka nga we have program for that. Ang kinahanglan na namon nga maghalin sa sektor paano kinahanglan. But we have ready ng mga programa and we can develop more. Pero laban, sir, kamugid nagapanaog sa ila. Yes, kami man ang gakadto kami sila. We have our extension officer here, si Sir Kenneth Labisora. So amo na iya trabaho magkadto-kadto kun dinra mga farmers. And amo na ang isa sa mga trust going into the sector nga may nagakinahanglan sa programa kag services sa TESDA, which can assist, which can makatabang sa ila sector towards sustainability and productivity. Okay, sir, last na lang. I said earlier nga libre ang TESDA sa gusto mag-apply sa TESDA. So, ini, sir, may mga allowance pag na ang mga nag-eskwela diri sa TESDA? I mean, Na-mention ko kay na nga may ara gamay nga allowance. No, well, we are providing 160 pesos a day as allowance nila. Gamay man lang na siya. Pero that is why nga kung posible nga madala na mo ang programa dito sa ila, at least ma-minimize ang kuha nila. Kag ang ginahimo natin usually sina nga kung diin lapit nga mga training providers, so dira sila. But at least ang ilan ng allowance nga gamay hindi na pagkulangon, no? So as of now amo lang ang kuan ang na-approve, no? And we also understand nga because of inflation and others dapat naging man kuan but we are also gahatag may feedback sa mga central office regarding sina. And they're proposing maybe kung galing kati sa general appropriation naton amo lang na ang na-approve pa. okay, sir, thank you. 160 pesos a day.
Morning, sir. DJ Melody from Capridem, 88.9 FM. Ang akong question, since regarding mula sir sa NC1 and NC2, are they considered as low program level? Kay ina-covered na inisang aton nga senior high. And pag abot naman sa entry sang work, useful pa ba ang NC1 and NC2? NC1 and NC2, amo ng level ng qualification. So, ma-achieve na nila ang NC1 or NC2 sila kung mag-go into assessment sila and kung makapasar is amo na, tagaan sila certification, national certification corresponding to the level nga ila makuha. Now, your question is about useful pa bala? Ina siya. Ang aton nga kwan subong, kulang taon mo sa ninyo subong, no? Kung aware ka mo nga sa industry sector naton, usually amo gina pangita ang certification, particularly sa mga construction worker naton, mambal nga ma-apply siya carpentero, ma-apply siya heavy equipment operator. The level, entry level nga ginapangita siya na is NC2 nga level. And that is now being required maski sa pag-monitor sa ilabala nga kung ano ang certification sa workers. Sample lang na sa construction. Just only is monitoring and hindi man sila maka-participate sa mga bidding sa government kung hindi certified ang ila workers. That is as far as one. But on the international level, accepted ang aton nga kwan. That is ang una nga gina-require sa aton mga workers. Gadepende naman karon, halimbawa mag-NC2 siya, tapos ang gina-applyan niya pang NC3, natural hindi siya mabaton sa NC3. So, balo niya na anong level, halimbawa welder, NC3 to yan, or TIG welder to, ang iyang certification is SMAW siya or manual welding NC2, hindi to siya mag-fit in. So that's why nga hindi ang inyong certification hindi useful sa amuto nga posisyon. Pero welder na kay may category ang aton nga mga welders. Follow up, sir. Ang TVL pa sang senior high, covered siya sang TESDA nga regulation training. They are not covered by the regulation of TESDA. Kay kwan niya mong ang DepEd nga kwan siya. Pero in terms of their certification, kaya lang mong TVL, ang pinaka-objective sini nga employment. So, ang ilang nga certification would guarantee nga ready for ready sila sa trabaho or work ready sila. And halimbawa, karon ang specialization to nila is housekeeping NC2. And kung mag-apply sila sa mga hotel, kung i-require sila sa NC2, no, natural. Now karon si TESDA para maka-assist sila gin-subsidize na ni TESDA karon ang assessment fee. So muna ang intervention. Nga kung ano to ang ilang kwan, ang ilang nga natapusan sa TBL track nila. So i-endorse nila diri sa TESDA pila ka bilog to makuha assessment kay schedule na ni TESDA para sa subsidy. Sir, mayong udto, no? Si Katropang Mike, no? From XFM Rojas. So, doon na-mentionar natin kagina, sir, ang programa para sa aton sini nga mga senior citizen. Kaya daw halos tanan mga news namon this week. Daw mga nagkaladakpan nga mga senior citizen nga nagabangka, nagatungits. Paano naton, sir, ma-encourage ang aton sini nga mga senior citizen nga mag-apply sang programa sa aton sini nga TESDA, sir, para nga makabulig sa ila? Kita subong, no, as part of our para sa sinanga sector dire. Actually, damo mga senior citizen nga nag-avail sa among programa dire sa TESDA. Pero sa grupo gid nila, aliba mga bal nga sa barangay 2 dito, barangay 1 o
kung katong tanan na nagatulong age, o kung ano na alam ba, halimbawa, gusto nila mag-avail sa aton programa, they can, pwede sila ka-approve sa amon, no? Kay para nga maistoryahan namon how to facilitate ang particular nga program nga gusto nila. Kay ang aton senior citizen, kung pilito naton ni sila, basta hindi man nila gusto ang programa nga ihatag naton. So, we would be, siguro, in view sa in line with that sa pamangkot mo, we would be coordinating sa aton nga senior citizen affair na kwan kay gina-promote man namon nga programa sa ila, but so far daw wala pa kami kabaton sa ilang request. So himuon namon siguro sila nga makipag-meeting kami sa ila, and para nga ma-advocate man namon ang among programa sa sector sa mga senior citizen nga sector diri sa Roa City and the province of Capiz. May ara kami previous Ellen, no? May mga senior citizen nga naka-avail man din gani nga part to. Sa mga banwa-banwa, may ara sina kay gina-organize sila. Oh. Sige. Amindan, no? Amindan may ara sila. Sige sir, thank you so much imo nga pagsabat sir. Another question na lang sir, no. Sa mga ALS graduate naton sir, may nagpamangkot diri sa amon, no. Gusto nila mag-apply sa mga gina-offer nga mga courses ang aton sining TISDA. Anong mga requirements from ALS nga kinahanglanon sang TISDA sir? So far, kung ALS na sila, no? Siyempre kung ALS ka, it means na met mo requirements as high school graduate. In most cases, amom lang na ginapangita kung ang programa naga-require sina. Pero kung wala man naga-require, wala man nato na gina-impose, no? Kung ano ang aralan sa training regulation. So, pwede gid sila yung mag-approach sa amon, kadto dire magtawag. Pwede naton Ellen nga makwan ang aton number sa kay sir. Para kung may programa ka mo, pwede kung ang isa ka target nyo senior citizen, maka-assist, tagaan naton sa number sa TESDA dire. No? Mas maayo siguro nga diri sa aton para maistoryahan namon what particular program nga gusto nila nga i-facilitate naton para sa ila. Okay. Good morning, sir. Grace from Brigada. Sir, pamangkot ko lang, no? Kaya tungod kadamo kita sa mga programa sa TESDA and madamo kita sa mga gina-offer, no? Nga mga bulig para sa mga kakinahanglan, no? Like short courses naton. Ang TESDA copy, sir, may target kita every year nga dapat amo ni kadamo ang mag-graduate sa mga short courses naton. Yes, as a matter of operation naton sa TESDA, matarget kita sina. Kaya kung wala kita target, hindi kita matagaan appropriation, allocation. So far, kay ang target na namon sa CAPIS, ginatawag ang term namon na all delivery mode, enterprise-based siya, institution-based, diploma, community-based training, mga muna, no? So, nag-target kita sina. And so far, as of this year, to include, ina siya ang ina-target naton, training program ang ma-implementar naton. It doesn't say necessarily nga warm bodies na siya. Ang kayang isa ka beneficiary can avail no? Several programs man, no? Maybe ikaw limbawa, nagkuha ka welding, then after that, nagkuha ka housekeeping, nagkuha ka pwede na iya, basta may available slot kami. So as of now, pila gani aton target, Ellen, for this year, all delivery mode, 8,000 nga i-train, no? Kay correspondingly, gapangayo kami budget mo. Di kung wala kami target, of course, we cannot justify mo na. Pero ina siya, pila ka community-based training. Kaya usually community-based training namon, wala na iya siya
allowance, wala kwan, libre lang ang training, wala bayad lang. Then sa enterprise base nato may ara makita kay implementar na iya sa mga enterprise o sa mga company. Ti may submit sa proposal sa amon kay kung ma-approve tagaan namon budget. We have also the institution base ining mga nagapa-register programa sa amon nga mga institusyon. So may target pa kami la, kaya naghahatag pa kami allocation sa ila. And we have also our own provincial training center and TESDA Administered School. Yung may target, nga naghahatag kami man sa allocation. Okay, pwede ma-follow up, ma'am, for 8,000 sa target atong this year, naka first quarter na kita, nakapila na kita, ma'am? 500. Okay. Sir, last na lang, sir, no? Ang TESDA, kilala, no, nga nag-offer sa free, no, nga courses sa mga kauturan naton, labi na gid sa mga auto-butte, no? Sir, may mga information nga nakabot sa amon. Nga nag-inquire sila about sa driving and about sa barista, no? May bayad, ginasukot sila, gina-introduce sa Iloilo, kaya ang copies hindi available sa barista, sa driving, may bayad. How true, sir? Ang wala bayad, amo ang scholarship program. So kung may scholarship allocation to sila sa barista or ano to isa Sa driving. Driving, hindi man kita siling inclusive, no? Kaya pwede man nga taga-copies nga maka-avail man sa programa dito sa Iloilo. Kung may ara allocation, pwede sila mag-avail. Inaiya, wala bayad na kay scholarship na. Pero may ara man niya nga kasarang magbayad, no? So ina siya, kung kasarang siya magbayad, and he or she off to pay, ti iya na iya, iya na iya option, no? Okay. So, basta scholarship program, wala bayad. So, select, kay, ano ba, sir, kay, ano sa yan ang malapag, ano sa paintindi. So, nagkatos sa Dumalag. So, kaya Dumalag, so, dito siya nag-inquire for driving. So, impis nga, ano siya, i-assist wala para kung anong kinanglan niya for free. So, kin-offer siya ang may bayad, kay, wala na slot, amo na. May, ano, sir, may target na mga muning katuig, amo na yung available naton, amo na. Okay, kay amo lang na allocation, kay Allocation nagadepende lang, kung pila ang available. Kay we are subject to limitation man and availability of fund, no? So, selected lang nila, sir. So, Pero kung kung- ano nga lang, insert ko na lang kung sinong maka-avail. So, go kung Bali wala na. ang matabo daw first come, first serve basis abi. Oh. Thank you, sir. Pero if that's the case, kagdamo sila nga kasi na nga sector gusto mag-avail, kung need gid nila and magkadto sila sa amon dire, then we can discuss maybe kung ano ang amon nga strategy nga himuon para ma-facilitate ang programa para sa ila, no? We can go into that arrangement nga mo sina. Kaya ang aton kalabanan naton sa mga gusto ya wala bayad gid mo. Kay may bayad kag wala bayad dire kita ya sa wala bayad mahulat ta mga ano. Practical, sir. So mo na but of course to verify para ma-verify na ang mga bagay I would encourage nga magtawag lang diri sa amon sa TESDA para makahatag kami guidance sa sina nga particular nga person nga naga-verify. No kay kon kaysa kung hindi klaro sa ila nagalain bala ang nagalain ang issue. Okay, thank you. Ano na lang, sir, before kita mag-proceed sa questions from our media, may ari kita online nga question, sir. Pero just to add lang, sir, kay Sir Chris, possible, sir, ang sa Dumalag to is kay wala pa available nga current nga scholarship. So, base is ginhatag na lang siya sa private. Kaya may mga ara man, sir, nga mga private, abi nga mga for driving. So, ari, sir, online question. In line, sir, sa government response sa epekto sang conflict sa Middle East, may special directive bala ang TESDA nga pagatutukan agod malesen ang epekto sang kinagamo sa Middle East. Bali, returning OFW, amo na siya. Actually, amon man subong nga pagahimuon, no? May ara na kita coordination sa
OWA, no? Department of Migrant Workers. We are coordinating sa ila kung ginalantaw namon pila ka returning OFW ang affected. So that ma-met namon ni sila kag kung ano ila proposal, kung ano ila kwan, kag maka-agree kami on particular program. So that is sino to namang so amo nang nahimo naton subong sa OFW. But magambal kita karon nga because of the naga-escalate ang kwan sa sa Middle East, ano nga mga programa ang aton nga mahimo? Well, power renewable power. May mga programa kami sa mga solar design, PV system, PV installation. Maistorya pa kami sa amon ng mga training providers to come up with this program, request for kwan sina para kung yan siya makabulig to minimize the effect. Kung malibre mo imo nga kwan, malibre mo imo suga dira through that so amo na next namon nga himuon dire. And ano pa? Siguro that's one example nga mahimo na naton dire, no? In line with that example lang ang pwede naton himuon. But subong ang ginakuan man naton basta sa returning OFW kag sa ibandere nga mga beneficiaries man naton ang kuan naton na nila is dapat sustainable kag mangin productive ang tawo. And sa agriculture sector, no, muna ang gina-encourage pa naton nga mag-come up sila sa ila request proposal no gusto nila sa kuan nila which they think can alleviate sa subong nga impact pag-escalate sa epekto sa Middle East. And sir, di ba ginhambal mo kagina sir nga pwede sila mag-apply para sa solar nga scholarship sang TESDA? Pwede, pero istoryahon pa namon ang amon nga mga training providers to come up with the program. Kay you see, ini nga mga kwan, ini nga mga allocation, ini nga kwan, i-request pa nato na siya mo. So dapat may ara kita programa para sa ila. So we will discuss that, encourage namon ang amon nga kwan para maka-come up sa programa. And for sure ina siya kung makuha ta location, man libre na siya. Mangin wala bayad. Hello. Good morning, Sir Joel. Si Allen Bulcarin sa Radyo Maragtar, sir. Like for example, sir, nga ako may duty ko Monday to Friday, tapos wala ko sang duty Saturday and Sunday. So karon gusto ko mag-training o kung mag-eskwela sir sa computer. Mapa-enroll ko karon. Inang like sa computer 30 days or 33 days. So pwede na sir nga ako ma-request sang schedule nga Sabado Domingo lang. Kay muna lang amon sini nga ano oras straight ginanaya sir nga inadlaw. Una ang kuan ako nakasulod ka bala, may allocation bala. Naka-avail ka bala sang scholarship. Schedule ang istoryahan. Sir. We have ang model natin sa training is competency-based training. And kung kinahanglan nimo ang amon intervention para sa scheduling ngayon na, we can always arrange that with kay pwede man ang iban nimo nga kwan i-online mo. Tapos kadto ka lang dito kung kinahanglan mo practical activity. Kay may ara kita sina nga sistema. Sir. Ang kinahanglan naton nga through sa amon nga intervention maka-discuss ta ano ang himuon para ma-avail mo ina siya. So ang kuan nimo subong halimbawa kung naka-avail ka sa scholarship we can discuss that with the training provider nga matagaan kaw consideration. Basta i-comply mo lang yang requirements. Pwede na to himuon na. Pila gani ka day sir sa computer sir?
Well, ang available na to nga programa sa computer sa buong district, it will run about 30 days no? Mga muna siya. May kita CCS, CSS, pila ka days gani? 34. Kung scheduling lang yan, we can intervene. Kaya we can make recommendation nga mo. Okay. Ay sa driving naman gali sir. Pila ka days gani. 18 days. So straight man na nga inadlaw sir. Ang schedule ginaistoryahan ina siya iti competency based man damo. Di kunang module mabi atras abante. Mag-atras ka mo ni, magbante ka sa lakyan mo ni. Di ko nila siya nakuha na nimo kaga mo na tupiko ni sir mo pwede lang hindi ka na niya pag kunan sila kay ang wala mo na balaan amo ang imong ang imo na lang kuan i-trainingan amo na abi. Oo. So 18 days sige pwede man nga hindi siya sige. Kay as what I've said, pwede na to nga i-arrange ang schedule. Okay? Muna siya. Sige. Or we can come up with the program intended sa imo grupo nga muna. Oh. Sige. Thank you, good sir. Sir Joel, good morning. Elmer from XFM. Pangot ko lang sir, those certificate holder under sa TESDA. So I know nga mayara sang validity. So when it comes nga sila ang mag-parinyo, kinanglan pabalayhan mag-undergo sang assessment, sir? Okay, kung magpa-renew sila, kung ang ina nga qualification wala sing changes, pwede na i-renew yan lang. Okay? Pero kung may changes, kung ang tawag na to nila, ang guidelines naghambal nga ang portion niya na i-undergo ya liwat or i-portfolio ya lang, pag-renew niya, meaning portfolio, basi kuhaan niya lang to sang year certificate of experience, i-attach nila, pwede yan na ma-renew, pwede na yan. Pero kung naghambal na karon nga, hindi, makuha gid siya. So before siya tagaan ma-renew niya, ma-undergo siya assessment. Okay. For example, labi sir, sa mga... That is 5 years. 5 years working abroad. For example, labi sa mga certificate holder ng mga OFW working abroad. So, 5 years ang validity. Or, for example, labi expire saya 2020. Then, mabalik sa aton sa Pilipinas 2025. So, pwede pa siya makapa-renew, sir? Nag-expire na. Expire Mo 2025. po ng sabat ko sa imo, kung wala pa na nagkuhan niya, maski nag-expire na 1 year, 2 years, pwede agyapon kadto sa samon. Kay i-evaluate na mo ang iyang certification. Still, ang competencies nga gina-require, wala pa nag-migrate. Hindi pa. Sige, sir. Thank you, sir. Kay na sir na mention mo nga may kinahanglan number of individuals para sa mag-open ang scholarship. Sa mga association organization sir, pila ka bilog ang kinahanglan nga member agud nga maka-avail sila? Usually, sa standard namon, 25, no? Pero, ideal nga number is 15, 20. Diras na. So, mag-request sila, grupo sila. So, muna ang i-consider namon nga kadamuon sa number sa grupo. Okay, so I think there are no more questions sa aton mga viewers. Wala na. Sa aton mga media, wala na. Okay, so to end na lang, Sir Joel, may we have a parting statement na lang para sa aton mga viewers. Okay, so thank you, no? Thank you very much for this opportunity. Ma-advocate mo namon sa TESDA, among programs and services.
Pero before I end siguro, may paano ko, no? May isa pagli kami ka programa ang ining apps na to, no? Ang TESDA Skills Passport app, no? May ara kita subong ang pag-access sini may ihatag ka sa ila. Paano pag-access? Ini siya, kung ikaw, makita na ton dira, ang daw digital wallet ni siya, daw job and freelance marketplace nga makita dira sa employer. Halimbawa, kung ikaw, anong ang imong qualification? Or kung ikaw, kung ano nga particular nga training program sa TESDA gusto mo ma-avail, through that apps, pwede ka-access, no? Ang imo digital resume, pwede man ra, kag location-based services ni siya. So, kung din ka malapit, gusto mo i-avail dito, through that apps, that TESDA Skills Passport apps, pwede gid nga maka-access sa programs and services of TESDA. So, mula na additional nako, no? And so, salamat igayo, no, for this opportunity. I hope we have nakatag kami information kung paano maka-avail sa mga programa. Kag, well, if there is copies, ang among opisina yan, diri mo lang sa kwan sa ano ganun Bato, Bangga, Eskina Bato, Banika. Then, so ang TESDA training is accessible gini siya, inclusive kag well naman naton kina industry driven. Ang ato man lang nga kuan sa TESDA nga gina-advocate ginamon permi nga kung mag-undergo kita sa training dapat may trabaho. That is the advocacy under Secretary Kiko Benitez, training to trabaho. So, I would like to encourage itong nag-avail o gusto magkuha, natanaw nila, inabala nga kuhan ka programa, maka-lead into employment. No? Mugina ang pinakakuha naton, kay para nga ma-attain naton ang objective gid sa why is it that we have this kind of program and services. Okay? Kagtapos ang kami sa TESDA gasuportay kami na sa mga local economic development ng mga programa through sa aton LGU and industry partner, and of course aton gani including creative industry, no? Kung may programa kita mga sa mga creative industry naton, we would be welcoming it nga kuan ko may ara mag-propose nga programa sa aton because this ini nga mga kuan na na-mention ko kay ining digital technology, creative industry, health, and advanced manufacturing, amo ni ang focus sa TESDA subong. So, kung may ara gusto mag-propose sina nga mga programa, for sure na maka-assist kami. Kag kung mabuligan naton ang mga constituents naton diri sa Capiz. So, for those who like to know, nga detalye pagid sa amon nga mga programa and services, feel free to visit us diri sa TESDA naton sa Bangga, Eskina Bato, Banika, no? And ara man sa amon nga Provincial Training Center sa Sigma sa Mianay, and we have the Dumalag Vocational and Technical School, no, sa Dumalag. And we have our CETEC, our Community Employment and Training Coordinator sa nagakalain-lain nato nga local government unit. And even there is a provincial capital, arada si June. Amon nga CETEC man da. You can also approach those person. Okay. So I hope this would not wala din nag-end ang amon nga kwan advocacy sa TESDA. TESDA in Capiz is always willing and will make our services and program available for the Capizinians.
Again, you. yes, sir. Again, thank you so much, sir. And we would also like to thank Sir Kenneth for making this episode possible. Salamat man sa aton mga media friends nga rin diri subong. Also, thank you man sa aton mga partners sa sininga kapihan, ang PhilVision Inc. for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, o kon kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner natin with PhilVision Inc. sa aton online broadcast via PA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag ang PhilVision Inc. Facebook pages. Special thanks naman sa aton PAA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Easter Andelsa. Kag sa isa tapig ka partner ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episodes. Sa gihapon, salamat sa inyo suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and follow those pages para mas maging updated kamo sa mga karatabo sa aton nga probinsya. Today's discussion clearly highlighted the importance of skills training and scholarship in empowering individuals and improving employment opportunities here in Capiz. Through programs of the Technical Education and Skills Development Authority, more Capiznon are given the chance to gain relevant skills, secure better livelihood, and become more competitive in the labor market. So this has been PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PA Capiz Information Center with our Government InfoCent Coordinator, Sir Alex Lomaque. This is Peter Emi Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Capiznons.